Kaya ikaw na tunay na nagmamahal, ang di alam nung taong hindi makikinig at nakikinig sa iyo, patuloy mo pa rin siyang pinananalangin, patuloy mo siyang dinudulog, sapagkat may damdamin kang hindi niya damdamin, na ang damdamin mong yaon ay ang damdamin ng Panginoon, na kung papaano siya hindi nagtatangi, namimili, sapagkat alam niya lahat ng tao'y mahal na mahal niya. Mga minamahal ko, katulad po ng mga lakaran na yan, sabi nga ni Among, sigawan at sigawan sa daan. Sigurado pong may mga tumatanggap dyan na nakangiti, nakikihalhala, sasabihin, pero saan ka, hindi naman yun ang iboboto nila. Di po ba? Totoo po yan. Meron pong pupunta sa tahanan, tinitingnan kung anong dala, sinusuri kung anong ibibigay. Pero pagkatapos nakuha na, hindi naman pala yun ang iboboto nila, nagbalingbing na. Tama po ba yun? Kaya nga po, paano maaayos ng tao ang mundo? Sige nga po, mayroon po bang taong makapag-aayos ng kapwa-tao niya? Kahit si Apo Kunching hindi kayo mayaay, kahit si Apo Kunching hindi kayo maililigtas, kahit si Apo Kunching hindi kayo mapapagaling. Sino po ang totoo na magsasaayos ng mundo, ng katauhan ng tao? Hanapin lamang po at tanggapin, isasaayos niya ang katotohanan at mangingibabaw ang paghahari ng Diyos na totoo. Sino po yan? Walang dilit iba, kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Kung lahat lamang po ng tao ang nagtataglay ng Espiritu ay totoo at tinataglay nila Espiritong totoo, wala pong tao na magsasaayos sa inyo. Tandaan po ninyo, gaano man ang pagmimithi mong maayos mo ang Pilipinas, kung wala kang takot sa Diyos at di mo ayon sa kanyang ginagawa, di mo maaayos ang kapwa mo. Mahihirapan ang magaling, matalinong nilalang. Subalit ang Ama, kaya niyang ayusin ang sinuman. Hanapin lamang siya, tanggapin lamang siya, kilalanin lamang siya, at magkatakot lamang sa Kanya, sa pangalan ng Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, magdalanginan po. Iyalay niyo po ang panalangin sa kapwa niyo, sapagkat may 1, 2, 3 higit pang nananalig na nanampalatayang tapat sa Ama, pakikinggan niya. Huwag lamang po sa makukuha, nawa tumanggap ang tao. Kung hindi, pagnilayan niya kung ano talaga ang magagawa ng taong kanyang ginugusto. Ituturo ng Ama kung sino at ano ang dapat para nang sa gayon, ikaw taong nagmimithi ng kapayapaan, magamit mo ang pagkatakot mo sa Ama at makamtan mo ang hinahangad mong kapayapaan. Tama po ba? Saan po ba nagmumula ang kapayapaan? Hindi po ba sa pagkakasundo? Saan po ba nagmumula ang pagkakasundo? Hindi po ba sa pagmamahalan? Saan po ba nagmumula ang pagmamahalan? Hindi ba sa katapatan? Yan po ang gawin, mga mahal ko. Kapag nagtaglay sa tao ay katapatan, pagmamahal, pagkatakot, pagtanggap, at pagpapakababa, mayaayos po ang lahat ng dapat ayusin. Magandang umaga po, mga minamahal ko. Ito'y gawain hindi pang politiko, pang politika, kaya lamang kabahagi sa panambitan ng Ama. Magpakatotoo kayong anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ang Diyos. Pag nilayan niyo po, anong buwan na po ngayon? Abril. Tingnan niyo po ang panahon. Marami pa pong magaganap. Maniwala kayo sa hindi.
marami pang magaganap na taggutom sa mga hindi kumikilala sa Ama. Sa mga kumikilala naman, may mahirap na natighaw ang buhay niya. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lamang po ang buhay, parang gulong. Ang gulong, kapag pinagulong mo, iikot yan. Ganyan lamang po ang buhay ng tao. Kung minsan mayroong mayaman, bumagsak, ang mahirap, ang yumaman. Hindi na po ilalayo sa lugar lamang na ito. Yung mga may salapi noon, ngayon mas malamang yung mga mahirap noon. Di po ba? Ganyan lamang po, kahit saan lugar. Meron nga may lugar, nilalait-lait, hinahatul-hatulan, pero siya pang pinagpala ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lamang po ang buhay, paikot-ikot lang, kaya huwag sabihin ng mayaman, buong buhay mayaman siya. Dahil hindi niya nababatid, minsan sa apo niya, naghirap pala apo niya. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan naman, huwag sabihin ng mahirap na kawawa siya, kahabag-habag siya. Kung minsan, yung anak niya, naging daan na yumama naman. Hanggang kaapu-apuhan na. Ganun lamang po ang buhay. Subalit, yung hindi napasusuhol, hindi nagpapabili ang kaluluwa, may pag-asa na mahango ng Ama. Yung nagpapabili, binebenta kaluluwa, hanggang mamatay siya at di nagbago siya. Ganun na lamang takbo ng buhay niya. Mga mahal ko, para makita niyo ang kapangyarihan at kadahilan, kaiwagaan ng Ama, subukan niyo po siyang kilalanin. Subukan niyo po siyang tanggapin. At mapapatunayan niyo kung anong tinuturan ni Apo Kunching sa inyo, na sa ganang kanyang katauhan ay di niya kayang siwalat ito. Sa ganang espiritu, kung may pandinig kayo, nakarinig kayo. Magandang mga mahal ko. Ayaw pong tumugot eh. Buhay po ba ang Diyos? Kasi po, kung ninanamnam nyo lang po ang mga bawat aral, bawat salita. Kung pag nilayan nyo po, dito rin kayong mga naririto. Pag nilayan nyo po, umamin lang kayo. Nung panahon na meron pong naririto, nung bata sila, nasa buhay. Subalit nung umuusad ang panahon, nagkabaliktad, naghirap sila. Meron naman pong mahirap ang katayuan, nung bata sila, pero nakatighaw sila. Meron po dito, ilan kayo dyan? Meron namang mula bata, ganun pa rin ang buhay. Umangat man kaunti. Meron namang talagang binago ng buhay. Pananan ang kanyang ugali at gawa. Binago ng Ama yan niya sa buhay. Yung katatayuan niya sa buhay. Mga mahal ko, ang wag lang kalilimutan ng tao yung kanyang pinagmulan. Sapagkat kapag kinalimutan mo ang pinagmulan mo, wala kang utang na loob kanino man. Wala kang utang na loob sa Ama. Yan po ang dapat wag kaliligtaan ng tao, yung kanyang pinagmulan. Yung pinagmulan niya, hindi niya dapat kinahihiya, magulang ko mahirap lang. Yung pinagdaan ng buhay na kahirapan, kinahihiya, nung siya'y yumama na, nung siya'y nagkaroon na, nalimutan na ang nakaraan niyang siya rin na may walang salapi noon. Dapat po ang tao, ano man ang kamtin niya, huwag niyang kaliligtaan kung paano siya nagsimula at kung paano siya hinango ng Ama sa hirap. Nawa po, magkaroon ng kaparaanan ng tao sa pamamagitan ng Ama sa pananalig niya, hindi laging kaparaanan niya ang nasa kanya. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang walang kamalayang mga tao. Hindi naman po kala ng tao eka, ano ang pinuputak-putak eka niyan.
Daldal, hindi na ikatotoo yan. Kala naman niya hindi ko naririnig yung nasa isip niya. Kahit hindi siya naririto. Alam ko yun. Alam ko po kapag nagsasalita ako dito, yung pong may nakakarinig, na kahit wala siya dito, hindi naman ikatotoo yan sinasabi niya. Naririnig ko po yun. Pero hindi ako pinalalaban ng Ama para mapatunayan